Nagbabalik ang PTV Balita ngayon para mas paigtingin ang serbisyo publiko at siguraduhin ang sustainability ng mga proyekto alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mas pabibilisin pa ang mga proseso ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Base ang mga hakbang na ito sa Environmental Impact Statement System o PD 1586 para masigurong compliant ang lahat ng proyektong kumukuha ng Environmental Compliance Certificate o ECC. Ipinatutupad na rin ang kagawaran ng mga programang maghahatid ng malinis na tubig sa mga underserved na komunidad gaya ng water filtration program na kaalinsabay na inilunsad sa Barangay Tumutulab, Zamboanga City noong nakaraang buwan. Tinatrabaho rin ng kagawaran ang pagpapalalim sa ugnayan sa mga LGU, NGO at private sector upang mapalawak pa ang mga inisyatibong magbebenepisyo sa mga mamamayan. Samantala, alamin naman natin ang ibang balita mula sa PTV Davao mula kay Jay Laga. Mayong adlaw, kapin 16.2 milyon pesos nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo ang malampusong na kumpiska sa mga otoridad atol sa Joint Police Operation sa Barangay BPS Village, Malabang, Lanao del Sur, netong Abril 21 ning tuiga. Sumala sa report, nakadawat og impormasyon ng mga otoridad gikan sa usa ka concerned citizen bahin sa presensya sa tulo ka mga truck nga gibiyaan sa lugar. Sa pagresponde sa mga operatiba, nakitaan ang tulo ka mga giabandonang truck nga dunay karga nga daghang lubi. Apan ilawom sa mga lubi, gitago ang dagkong kantidad sa smuggled nga sigarilyo. Nakumpiska sa mga operasyon ang anasa 403 ka master cases sa nagkalain-laing mga brand sa sigarilyo. Anana sa kustudiya sa Malabang Municipal Police Station ng mga truck samtang dayon sab nga gi-turn over sa Bureau of Customs ang mga smuggled cigarettes. Nakatakdang manghatag og ginabang ang Department of Labor and Employment Condole Region 11 alang sa mga drivers nga apektado sa oil price hike. Sumala sa Regional Employment Program Division sa Dole 11, ipaagi kini sa tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers kung tupad tuloy pasada programa. Nakigalayo na ang buhatan ngadto sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kung LTFRB 11 alang sa pag-identify sa mga kwalipikadong benepisyaryo ubos sa buong programa. Hinoon, ipaubos sab sa screening ang mga drivers aron nga masiguro nga eligible sila sa programa. Ang mga dili mag-qualify sa mong programa, mamahimo sila makabenepisyo sa skills training ug livelihood assistance program sa DOLE. Ubos sa tupad, tuloy pasada program magpadayon sa pagpamasada. Ang mga benepisyaryo sulod sa 15, hangtod na sa 30 ka adlaw. Dini makadawat sila og sweldo base sa ginapatuman nga minimum wage rate sa Davao Region. Huwag mo kato ang mga nagunang balita din sa PTV Davao. Ako, si Jay Laga. Mayong adlaw. Daghang salamat, Jay Laga. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa ibang updates, i-follow at ilike kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako si Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.